Sa video na to, nandito tayo ngayon sa street food paradise ng Vietnam, ang Hanoi. Laiji! Maghahanap tayo ng 6 na amazing local street food of Vietnam's capital. Mula sa Hanoi Fish Noodle Soup, Ay, ang bango. Ang bango, sobrang bango. Vietnamese Okoy, Look at that. Ang laki. Vietnamese Halo-Halo, Look at that, sobrang gooey. Banana Snail Noodle Soup, Look at that, isa pa. at marami pang iba. Samahan niyo ang tuklasin ang iba't ibang street food of Hanoi. Ready ka na ba? Tara! Hanoi has a rich culinary traditions and one of the most Asian cities in the world. A 1,000-year-old city with thousands of restaurants and food stalls. It is a fascinating city with historical influence from China and France. Kaya naman, very rich talaga ang history ng street food dito. Okay pare, pag naririnig mo na yung mga bosina ng motor, kapag kadikit mo na yung mga motor, panigurado, nagbabalik ka na dito sa napakagandang bansa ng Vietnam. Welcome to Hanoi, ang capital ng Vietnam. Ito yung first episode natin. Nandito tayo sa Dong Suan Market, isang sikat na wholesale public market na hindi lang puro pagkain, pero mga items like mga paninda, like mga gamit pang bahay, mga pang art, lahat nandito na atap. Tapos ngayon, at medyo special ngayon dahil mapapansin nyo sobrang alive ngayon dahil malapit na or nagse-celebrate sila ng Tet Holiday. Ang Tet Holiday basically para siyang Chinese New Year o Vietnamese New Year. Isa to sa pinakamalaking holiday na sineselebrate ng mga Vietnamese. What a way to start this episode. Wala pa akong ligo pare. Fresh from the airport, fresh from the airplane. At maghahanap tayo ng mga masasarap na Hanoi Vietnamese street food dito sa market na to. Kaya binintay natin. Tara! Ngayong araw, bibisita tayo sa one of the largest and most famous markets sa Vietnam, specifically dito sa Hanoi. Ito ang Dong Suan Market. It was originally established by the French administration. This market can cater all of your needs. But today, I'm on a mission to find some of the best local eats sa market na to. Okay, so nandito ako ngayon sa parang kinakaloob na market nila. So dito, iba't ibang wholesale, mga pagkain, mga candy, mga prutas din, actually, mga mani. Pero, nandito, para tong para ba explain? Para siyang Green Hills. Alam mo yun, nandito na lahat pagkain, mga damit, mga branded na bags or etc. Pero pupuntahan natin dito yung parang indoor food court nila na hinahanap ko. At sisimulan natin sa isang bangketa ng isang Vietnamese auntie na nagbebenta ng bun ca, or basically, fish rice noodle soup. Hearty chunks of marinated fish and zesty tomatoes are cooked in a light stock, then ladled over rice noodles. Pare, unang kagat dito sa Hanoi, meron tayo din tinatawag na bun ca. Ang bun ca, isa tong, hindi to fa. Maraming klase na noodles dito sa Vietnam, lalo na dito sa Hanoi. At ito, yung isa sa mga comfort food ng mga taga Hanoi. Yung pinaka-broth niya o yung pinaka-stock niya ay gawa sa baboy. So pinakuluan yun ng may iba't ibang kasamang spices. Ang nakakatuwa dito, yung pinaka-karne. Medyo healthy dahil isda. Fried catfish. Gusto ko tikman muna yung sabaw. Ooh. Wow! This is an instant refresher. At this is like a first time palate sa dila ko dito sa Vietnam. Para siyang sinigang. It's like a rich sour soup na may konting tamis. Feel ko yung asim nang gagaling dun sa may konting vinegar na lasa, tapos kamatis. Oo, yung kamatis yung nagpapalasa. Oh, that's incredibly good pare. Para siyang sinigang. Then makikita mo, ito na yung mga sahog. So parang may nakita ko mga pechay dito. Ito yung cuttlefish natin. And come on, come on. Tapos may mga kamatis din dito. Sabi sa akin, lagyan ko daw ng extra gulay. Dito sa Vietnam bawal kang hindi maggulay. Required yan. Thank you. Binigyan ako na mas malaki. Oh, thank you. Thank you. Come on, come on.
Lagyan natin. Anyway, feel ko may kulang pa ako konti. Lagyan ko ng itong garlic nila. You know what? This is an overloaded kind of noodles, pare. Pag kinonvert ko sa pesos, halos 90 pesos lang to. 90 pesos, so makita. Parang, Diyos ko, parang katumbas na nito ramen. Sige. Ay, ang bango. Ang bango, sobrang bango. Titikman natin, bahala na. So refreshing. Ang bango sa bibig. I mean, feel ko may coriander ang tikman doon. Asim, yung anghang. May konting tamis and then nagdadagdag extra crunch and texture. Yung pinaka-isda natin. Actually, may mga tofu din yan. Teka lang, gusto ko yung may noodles. Noodles, ang fresh, ang lambot. Grabe, ang sarap nito. Alam mo pare, sa sobrang sarap nito. Parang kasing sarap nito kung manalo si Cody Rhodes sa WrestleMania 40. At di dapat inagawan ni The Rock. Siningit ko lang. This is like a Vietnamese flavor bomb, pare. The chili, the garlic, the vinegar, the iba't ibang gulay, yung fried goodness, yung sabaw mismo, yung pork stock na parang naghalo na yung pork stock tsaka yung fish stock. So, sobrang flavorful niya. Medyo nakukulangan ako sa anghang. Ito, mas manghang. Tikman natin. Ay, ang sarap. Grabe. Hindi ko nagsisisi na. Ito yung unang kagat ko dito sa Hanoi. Kainin ko ng tomatino. Hanap tayo next food trip. Next, may nakita ko parang pamilyar na nagbebenta dito ng parang okoy or tinatawag na bantom. It is a crispy and tasty dish made by frying the mixture of shrimp, pork, and vegetables wrapped in rice paper. Okay, meron nakita ditong Vietnamese okoy, pare. Pagkakaiba nito, no? Parang malalaki yung okoy nila, parang yung sa Malabon. Pero pinakasasawa nito, parang patis na may mga sibuyas at iba't ibang gulay. Tapos, syempre, kailangan niya ng gulay. In-observe ko, know that, ang laki. Cheers. Sobrang nitong. Kasi thick, crunchy, doughy. Ang kapal ng harina. Meron siyang kamote. Uy, nakikita ko iba. Ginagawa, kumukuha ng gulay, lalagay dito sa patis, tapos kukuha ng hipon. Ito yung ulo. Malutong na. Si didip dyan. Ayan, tikman natin. Actually, yung patis siya hindi maalat. Matamis siya. Oh, that's nice. And then yung ulo, yung konting laman siya, maalat-alat. Tapos balance dun sa gulay natin. But to be honest, nothing special. Hindi mo siya sobrang malinamnam, hindi siya sobrang sarap. Pero parang daming kumakain eh. Feel ko, parang typical na comfort food lang to ng mga taga-Vietnam. Mura siya, madali kainin, kasi healthy rin. Pero to be honest, kung wala tong fish sauce na to, o yung pinakapatis, medyo bland siya. Ang sarap lang din ng pinakahipon kasi may karne siya. Iba lang din talaga yung vibes dito sa Dong Suan eh. Bawal lang tamad, parang Quiapo lang din. Kaliwat kanan may nakita kang lokal na naghahanap buhay. Anyway, may nakita akong isang maliit na noodle shop dito na literal na sa kanto lang. Nagbebenta sila ng tinatawag na bunzil, another very popular and flavor-packed Vietnamese rice noodle dish. It is flavored with tomatoes, shrimp paste, fish sauce, and meat broth. Okay pare, meron tayong nakita ditong isang nagbebenta
na anti ng noodles na naman. Actually, sobrang dami noodles dito. Ito yung bunzyo o bunryo. Natikman ko ito sa Saigon. Pero ito, medyo iba atake niya. So may nakikita ko, may pork belly siya, may parang laman loob, may snails. Parang overloaded siya. Tapos yung mga customers nila, kasi nakaupo lang sa bangko. Nag-enjoy mga estudyante. Mamaya papasok sa school. Kakain muna nito. Okay, so gawin natin. Tikman muna natin sa baw. Alam mo, medyo parang kapares yung kanina, pero ito mas matamis. So like a sweet, sour, rich broth na mas ma-porky, parang ganun. Makikita mo may pork slices tayo dito, may snails, may tofu, tapos yung noodles natin. Anyway, tikman natin yung karne. Grabe lang, soft noodles kasi hindi siya chewy, sobrang lambot niya. Karne natin, medyo may nguya ka pa, pero para kang kumakain ng ilagang baka. So dito ako curious, di ko alam kung ano to. Sobrang bouncing yan ah. Medyo ma-fragrant, hindi ko masabi. Ang gulo. Tikman natin yung snail. Okay. Para kang sobrang muscular na chewy. Anyway, to be honest, mas trip ko yung kanina. Ito medyo sakto lang yung lasa niya. Okay pare, so nandito tayo sa tinatawag ng Dong Suan Food Alley dahil literal isang buong alley o isang buong kanto punong-puno ng food stall. So ang dami na namang noodle dishes. So nakikita mga first time kong Vietnamese food na nakikita. Ang dami tao ngayon, lunchtime pare, jam pack, mga estudyante, mga nagtatrabaho, kahit mga motor, pwede rin dito. Anyway, maghanap tayo ng sunod na food trip natin For dito. our next Hanoi food, nakita ko itong tinatawag itong Ban Bot Lok, which is a small, clear-looking, chewy tapioca dumplings. Okay, meron nakita dito, nagbibenta ng tinatawag ng Ban Bot Lok o rice dumpling cake. So, sa Pilipinas, makita tayo ng ganito pero hipon yung loob. Ito, actually, hindi ko alam pero hindi ko alam kung chicken meat ba to or what. Sige, tapos may ka-partner yan na patis. Tikman natin. Alam mo, yung patis nila dito, may katamisan talaga. Tapos parang may seafood aroma rin siya. And then yung patis natin walang alat, matamis talaga. Then the wrapper, sobrang gummy niya na chewy. Tapos yung coriander nagbibigay ng extra fresh aroma. Ito yung mga pagkain, ngunguyat, lulunok ka na lang Wala ka nang pake, nakakailang ka na. Hindi ko alam kung anong loob niya, pero wala akong pake, ang sarap. Next, kung sa Pinas may halo-halo, dito may tinatawag na che, or basically, sweet dessert soup. At may namit akong isang batikan at napakamabait na auntie na nagbebenta ng che. Pinabaya ko na sa kanya kung ano-ano ilalagay niya sa baso ko. Ăn không em? Ăn không em? Ngồi xuống đây. Có hiểu chứ? Nó quay mình. Cười đây. Cười đây. Đi kiếm mình là món ăn. Ăn đi. Ngồi thì nó cũng có mua bằng vậy. Nó là ngon có bán đi. Pare, medyo nararamdaman ko na yung pawis kahit sabi malamig daw ngayon pero mataas ang humid dito sa Hanoi. Meron tayo dito parang version nila ng Vietnamese halo-halo. Actually, sabi ko kay Mami, siya na bahala kung anong bestseller niya. This is like a masterpiece pare. Kung anong pinaglalagay niya. Look at that, sobrang gooey na akala mo sipon. Hindi ko alam kung tama ba na yung pag-describe ko na yun. Pero parang hindi ko numaansi. Look at that, sobrang gooey. Cheers. Ang gulo. Ang daming ganap. Parang siyang binatog. Parang siyang like a gooey coconut milk na may prutas. Tapos maraming matatamis sa jelly. Oh. Nice. Oo. Parang nga siyang binatog. Actually. Lychee. Okay. Tinagdagan pa ako ng lychee. Tikman natin. Come on. Come on. Philippines.
Masarap. Nagdag pa ang lychee. Para tong Halika. Fruit sweetness heaven. Pinagsama-sama sa isang bowl. Kung ano nung mga random na pinaglalagay niya. Pero ang sarap ng kinalabasan. Mochi, pare. Ang daming ganap talaga. Our last food trip, may nakita lang akong sobrang busy at sobrang ingay na karinderya na nagbebenta ng sikat na Northern Viet noodle dish called Bun Ok Chuy Dao. In English, snail noodles with banana and beans. Sa sobrang ingay at busy ng stall na to napa-order na rin ako ng isa. Làm như nào mẹ ơi? Hai ốc đầu chị ơi. Hai bát chấm 120. Lấy như thế nào? Các cô anh ngồi được bao đi. Okay pare, nakakabaliw dito. Sobrang daming tao. As in mga pinipili ko, yung mga lokal lang talaga kumakain. As in, dikit-dikit talaga kami. At hindi ko ma-emphasize kung gaano kami kadikit. Mamaya ko papakita. Anyway, meron tayo dito tinatawag na snail soup with banana. Pero may noodles na naman siya. So parang naging noodle tour na rin to. So makikita mo, may plantain siya. Yeah, parang green banana siya. And then may rice noodles, may tofu nakikita. And then yung malalaking chunks ng snail. Cheers! Oh. Ang tapang nun. Grabe. Oh, it's so freaking flavorful. It's like a sour. Parang nagkakagulan na doon pero hindi ko alam lang, hindi ko siya maintindihan. It's like a sour seafood broth na napakasarap. Iba talaga sa Vietnam. No? Ang galing talaga sa Vietnam. Hindi. Chili? Okay, come on. Oh, pinagbibigyan ako ng mga sili dito. Lagyan ko raw ng sili. Lagyan ko raw ng sili. Ah, grabe, parang nakakatakot yung sili. Pa natin sabaw, baka nagbago lasa. Wow. Ang anghang. Pero ang sarap ba? I mean, it's like a straight Chinese chili. Parang gano'n, may parang tinusta na chili. Isipin mo sabaw, pero may saging siya. Sige, tikman natin. Saging. Banana. Hindi ako fan nun. Parang first time kong sabihin na hindi masarap ang saging. Parang sukap yung sabaw, so masim din siya. Hindi ko gano'n trip. Uy! Iba talaga action dito. Yun. Iba talaga action dito sa Vietnam. Pambihira dito sa Hanoi. Ulo isa pa. Actually, parang first time flavor siya sa bibig ko eh. Ito lang yung pinaka-action ng Hanoi. As in, tabi-tabi kayo, hindi kayo magkakalala. Nagtatagalog ako mag-isa dito. Walang foreigner. Puro lokal. Yan ang gusto natin. At ito, actually ito mo pinuntahan natin. Dito research. Nakita ko lang, pumasok lang, bumili lang ako, umupo lang ako, kumain lang ako. Yun na yun. Tikman natin tong snail. Yung snail dito, mas muscular siya. Mas malaki. Morning has broken. Okay, ibang klase ang unang araw natin dito sa Hanoi. Wala pa akong tulog, fresh from the airport, pero okay lang dahil sulit na sulit. Dahil sobrang sarap na makinain natin ngayong araw. What a warm up for our Hanoi street food journey. Uy, pare, sana nabusog kayo sa unang episode natin dito sa Hanoi. Marami pa tayong kakainin. Mag-abang kayo dahil ngayong araw, nakailan ba? Anim na street food tayo ng Hanoi at ibang klase lang din talaga pagkain dito. I mean, mura, nakakabusog at higit sa lahat, masarap. At meron pa pala, healthy. Uy, maraming salamat sa panonood si Chewy dito sa Hanoi, Vietnam. Nagsabi, stay safe. Good night and goodbye. Bang, bang. Bang. Abangan yung bloopers nito after nito. Nahulog ako sa bangko. Open so you hear my breath. Đấy cái bộ mà em ở sau. Okay. Đổi, Okay, pare. Pambihira.